Yo, what's up guys? Kahit wala na sila sa playoffs, pag-usapan pa rin natin ang Los Angeles Lakers. And after ma-sweep ng OKC Thunder sa second round, malaking cloud of uncertainty ang nakalunod sa Hollywood. Magiging unrestricted free agent na kasi si LeBron James for the first time since 2018. At habang pinag-iisipan niya yung kanyang next move, may posible ng balak yung Lakers front office. So, hindi sila pwedeng mag-upo lang tapos maghintay. Gumagawa na sila ng contingency plan kung sakaling tuluyang iwan sila ni King James. Ayon sa report ng veteran NBA insider na si Brandon Scoop B. Robinson, may isang fallback option na pinag-uusapan sa mga internal meetings ng Lakers. Kung aalis si LeBron, tahimik daw na tinitimbang ng front office ang pros and cons ng muling pag-reunite kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Pero sa pagkakataong ito, suot na ng purple and gold dito sa Southern California. Alam naman natin na ang Lakers ay binuo ang franchise nila sa mga blockbuster moves, kaya hindi nakakagulat na ganito kalaking pangalan ang target nila para saluhin ang may iwang legacy na LeBron. So kung aalis si LeBron, kailangan mong palitan yung elite ball handling, facilitating, transition play at scoring na binibigay niya gabi-gabi. Sobrang bigat na pressure yung may iwan kay Luka Doncic para bit-bitin ang buong team ng mag-isa. Lalo na nitong nakaraang playoffs, hindi man lang nakatapak sa court si Luka dahil sa kanyang grade 2 hamstring strain. Habang si Austin Reeves naman ay na-sideline din ng ilang linggo dahil sa injury. Noong naiwang mag-isa sa LeBron, kitang-kita ang limitation ng roster sa playoffs. Dito ngayon papasok ang idea na kunin si Uncle Drew. Hindi naman ito random fantasy lang ng management dahil may proven track record na sila. Magkasama sina Luka at Kyrie sa Dallas Mavericks noong una. At hindi lang basta gumana ang partnership nila. Dinala pa nila ang Mavs sa NBA Finals noong 2024. Sobrang lethal ng kanilang offensive chemistry kung saan si Irving ang nagtathrive bilang secondary creator sa tabi ng isa pang elite ball handler at scorer gaya ni Luka Doncic. Ang partnership na ito ay nakitaan ng paraan ng Lakers para mabawasan ang offensive load ni Luka at mabigyan siya ng championship caliber running mate. Kung ikukumpara mo naman ang kasalukuyang guard ng Lakers na si Austin Reeves kay Kyrie, marami nagsasabi na si Reeves ang parang lesser version lang ni Irving. Si Kyrie ay may career average na 23.7 points on 47.4% from the field, shooting 39.4% from the 3-point distance. Kasama pa ang 4.1 rebounds at 5.6 assists per game. Bukod sa pagiging 9-time All-Star, si Kyrie ay kilalang clutch player na itinataas ang laro kapag playoff time na. Isang bagay na hindi pa talaga napapatunayan ng gusto ni Reeves. Si Irving din ay itinuturing na arguably the greatest ball handler of all time at bihirang mag-turnover kumpara kay Austin. Pero syempre, may kaakibat ito na heavy hesitations at risk. Si Kyrie Irving ay 34 years old na at hindi nakapaglaro this season matapos magtamo ng ACL injury noong March 2025. Ang kanyang durability at injury history ang isang malaking red flag na patuloy na sumusunod sa kanyang professional career. Dagdag pa rito, papasok si Kyrie sa susunod na season na may guaranteed salary na 39.49 million, kaya naman medyo komplikado ang magiging usaping pinansyal para sa trade na to. Para mai-push yung deal, kailangan ng Los Angeles Lakers na mag-package ng multiple contracts at posibleng kasama rito si Austin Reeves bilang main piece at ilang filler contracts para lang mag-match yung salaries. Ang financial complexity na ito ay isa sa mga pinakamalaking obstacle na kailangan ayusin ng Lakers front office sa ilalim ng bagong CBA rules. Bukod sa cap space, kailangan ding isipin kung handa ba silang i-give up ang kanilang mga natitirang young assets at future draft picks para sa isang 34-year-old guard na galing sa major knee injury. Isa pang malaking tanong dito ay ang mismong Dallas Mavericks. Handa nga ba ang Dallas na makipag-negosasyon muli sa Lakers? Matatandaan na nagkaroon ng major trade ang dalawang team na ito kung saan ipinamigay ng Mavericks si Doncic sa Lakers kapalit si Anthony Davis. Pero ang ending, 29 games lang ang nilaro ni AD sa Dallas bago siya naging injury prone at tuluyang i-trade papuntang Washington Wizards. Kaya naman pala isipan pa rin kung papayag uli ang Dallas management na makipag-transact sa LA matapos ang naging karanasan nila kay Davis. And wala na si Nico Harrison sa Mavs. Bukod pa dyan, kakapirma lang din ni Kyrie Irving ng isang 3-year, $119 million contract extension sa Dallas noong nakaraang offseason. Kaya naman, hawak pa rin ng Mavericks ang leverage sa kanyang kontrata. Ngunit dahil may mga rival executives na nagsisimula ng mag-question sa timeline ni Kyrie, tapos mga batang core ng Mavericks, lumalabas ang mga usap-usapan na baka bukas ang Dallas na i-explore ang market para sa kanya habang mataas pa yung kanyang value and yung sasakto sa timeline ni Cooper Flag. So, pwedeng doon sumali ang Lakers.
Sa huli, ang buong offseason ng Lakers ay nakadepende pa rin sa magiging final na decision ni LeBron James. Kung manatili si LeBron sa Lakers, ibang plano yung kanilang tatakbuhin. Pero kung mag-iimpake na si LeBron, asahan natin gagawin ng Lakers ang lahat para manatiling contender ang Western Conference na ito para sa kanila. At ang pag-reunite nila kay Luka at Kyrie, ang pinakamatapang na high reward move na maaari nilang gawin. So kayo ba, ano sa tingin niyo yung dapat gawin ng LA Lakers kapag umalis si LeBron James? Dapat bang kunin si Kyrie Irving para makabalik ulit ng NBA Finals? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!